Pag-imprinta ng mga balota para sa 2025 midterm election abay sinimulan na ho ng Commission on Election. Ilang paghanda para sa mga halalan, puspusa na ang pagkukumpleto ng naturang komisyon. Alamin natin ang buong detalye at tinutukan niya ni Bombo Isa Cotoner. Sinimulan na ngayong araw ang pag-imprenta ng mga balota sa National Printing Office, Quezon City na gagamitin para sa eleksyon 2025. Ayon sa komisyon, nasa 73 milyon na mga balota ang kailangan i-imprenta sa loob ng 77 na araw mula Enero 6 hanggang Abril 14. Sa mga i-imprentang mga balota, 68 milyon ay para sa national at local elections, nasa 4 na milyon naman ang para sa Bangsamoro parliamentary elections, 1 milyon para sa test ballots na gagamitin sa final testing and sealing habang ang natitira ay ilalaan sa local absentee voting at overseas voting. Sinabi ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na kung mahuhuli ang pag-imprenta ng mga balota ay magiging apektado rin ang deployment para sa halalan katulad ng pag-deliver nito sa iba't ibang baha. Kaugnay nito, ipinaliwanag din na Garcia na may mga naka-embed na security markings sa makina at sa mismong balota. Kaya naman hindi rin ito tatanggapin ng makina kung ito man ay binago dahil dumadaan ito sa masusing verifikasyon. Yandiin niya rin na hindi magkakaroon ng sobrang mga balota sa pag-iimprenta. Magiging 1:1 ang mga balota sa darating na halalan. Ang kauna-unahan siyempre yung overseas voting, local absentee voting at saka yung mga text ballots. Ang sunod lang ngayong araw na to ay ang buong Bangsamoro. 2.3 million ballots yan. Kasama na rin siyempre yung national and local elections ng Bangsamoro. At pagkatapos dyan, we are going to reach the priority areas. Ang pinaka-ulihan, yung pinakamalapit, NCR. Rejected. Katulad din ng mga dati natin, just lahat yan. Pero i-account muna namin. Kasi kaya i-account yan para ma-report natin sa Commission on Audit. Samantala, ngayong araw din ay sumailalim ang Commission on Elections servers sa pag-audit ng International Certification Body na ProVNV sa pangunguna ni Mr. Jack Cobb para suriin kung nasusunod ba ng provider ang technical specifications at functionalities ng mga mismong servers. Ang mga servers na sinuri ngayong araw ay ang Dominant Minority Political Party, Dominant Majority Political Party, PPCRV, NAMFREL, media at ang mismong para sa komisyon. Kapag hindi nasusunod ng provider ang mga kailangan, ay hindi ito bibigyan ng international certifications. Kami naman, ang importante, yung lahat ng providers natin ay responsive sa kailangan ng international certifying body. Ibig sabihin, pag sinabi ng international certifying body na saan to, dapat ma-produce. Bakit ito ganito? Dapat ayusin. Dapat dagdag to, dapat idagdag. So long as they are compliant and they are responsive sa ating palagay, at least as far as the system is concerned, okay kami, wala tayong problem. So the system, wala akong masyadong problem. Kasi yung kasing Meru, I1, at kahit naman itong Pro-BNP, ay yung sequence ay nag-responsive naman sa amin. Lagi ka agad silang nagpa-participate sa mga discussion at the same time, pag sinabi namin ganito, ganyan, ginagawa ka agad nila. Para sa Bombo Network News, Bombo Isa Cotoner, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo!